today in Luke chapter 15, and we're in verses 8 to 10. Luke 15, verses 8 to 10. Church, hear the word of the Lord. Or what woman, having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and seek diligently until she finds it? And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Meron po uli akong gustong ipagtapat sa inyo. I have a confession to make. Last Sunday, mukhang may sinabi ako na ako ay isang hobbyist. Pero ng isang bagay. Pero ngayon po, I want to confess na ako po ay medyo lang, at parang may OCD. Alam niyo po yung OCD? Mr. Jinky, yes. Obsessive Compulsion Disorder. Yung parang OC na tinatawag. May mga pagkakataon na ako ay may uncontrollable. Ito po yung pinaka-definition niya. Uncontrollable and recurring thoughts na nagdudulot sa akin na gumawa ng paraan na solusyonan ito. Parang merong akong mga naiisip na gusto ko, at pag ito ay parang hindi ito maayos, parang hindi ako makapag-relax until maayos ko yun. Nagkakaroon ako, hindi ako mapakali, gumagawa ako ng aksyon para masolusyonan yun. Ito po yung mga halimbawa. For example, hindi ako mapakali kung hindi maayos o pantay yung isang bagay. Okay? Yung mga ganong OC. Na, okay, yung mga upuan dyan, pag ako andito, kailangan pantay yung mga linya na yan. So, ako lang nakakaalam nun. Yung kasama ko nga po sa trabaho one time, parang bagong kasal lang po ako nun. And then, siya rin po yata. So, nagkamustahan kami. Kamusta? Buhay may asawa. Ang sabi ko, nainis ako minsan, yung bedsheet namin hindi pantay eh. Parang gusto ko yung unat na unat. Pag alis ko, pag kami nakita akong hindi maayos, aayusin ko ba talagang ganun siya. So anyway, kahit ngayon ganun. Tapos si Yuan biglang walang pakialam, biglang pupunta lang doon. Anyway. Ako din po, pag magpapark ng sasakyan, syempre sila Joy lang nakakaalam nun. Pag ako ay magpapark, hindi ako basta bababa ng sasakyan. Hanggat hindi pantay yung linya nung inanuhan ko. Kumbaga, ito yung linya ng di ba? Bigla yung pagka-park ko ganyan, ay naku, hindi pantay, ayusin ko po muna yun. May pagkaganon po ako. May mga pagkakataon rin, ito nga po, to the extreme na yung mga bagay sa bahay, may kulang ng tornilyo. Yan, hindi ako mapakali na kulang ng tornilyo yung isang bagay. Anyway, so, kailangan kumpleto ang mga ito. May pagkaganyan po ako. Pero sa ating teksto, ito ay isang magandang katangian na pinapahayag tungkol sa puso ng Diyos para sa mga nawawala. Lumalabas in the positive sense, ito ay magandang katangian na kung merong pinoposes ang Diyos, ino-own niya na sa Kanya po yun, at biglang nawala, mukhang may pagka-OC ang Diyos na hindi siya mapapakali hanggat hindi niya mahanap yun at mabalik sa Kanya. Ito ang tunay na binibigyang pansin ni Jesus sa parabulo. So base sa ating teksto, ang sermong ito ay pinamagatang The Precious Lost Coin. Parang Lord of the Rings, no? Yung parang si Gollum, the precious ring daw. No?
So, precious lost coin. Ang sentral na mensahe nito ay, God diligently pursues to find and save the lost as His precious ones through His Son and rejoices in it. God diligently pursues to find and save the lost as His precious ones through His Son and rejoices in it. Yes, we do agree na ang Diyos ay hindi nag-atubili kumbaga na siya ay magpadala talaga ng rescue at hanapin yung mga nawawala. Hindi lang siya basta nagpadala ng mga propeta, maghahayag ng kanyang salita, ang kanyang anak mismo na ang kanyang ipinangako na tagapagligtas sa mga makasalanan, pinadala po niya at ginampanan ang tungkulin ng kaligtasan sa atin hanggang sa tayo ay manumbalik sa Kanya. God is really passionate in seeking and saving the lost. Sa Tagalog, ang Diyos ay lubusang nagsusumikap na hanapin at iligtas ang nawawala bilang mahalaga sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang anak at nagagalak dito. Dalawang katotohanan ang pinapahayag nito sa teksto. Verse 8 una, we call it God's precious ones. God's precious ones. Yun po isang katotohanan, yung pagtrato niya sa mga nawawala. Pangalawa, na pinapakita po dito, pinapahayag, verses 9 to 10, is God's uncontainable pleasure. Yun po yung word na pwede kong gamitin. Hindi niya makontain yung pleasure na makita niya yung kanyang mga nawawalang anak. God's uncontainable pleasure. Sige po, simulan natin sa una, God's precious ones, in verse 8. Ito pong parable natin ngayon, mapansin natin, nagsimula sa conjunction na or. Okay? Na parang, or tila, ito ay iisang pahayag ni Jesus na nagpapahayag siya ng mensahe sa pamamagitan ng dalawang parabolo. Una, yung lost sheep and then lost coin. Kaya sinasabi ng mga scholars na ito ay iisa lang in understanding the message. Okay? Yes, pwede po nating sabihin na parehas na may nawala, pero yung mga detalye, may pagkakaiba po eh. Doon po sa lost sheep, masasabi po natin, if I'm not mistaken, nabasa ko po na lumalabas, ang focus po ng lost sheep mismo ay yung lost sheep. Na talagang napahalagahan yung lost sheep out of 99. Pagdating po sa lost coin, syempre 10 out of 9 po, sabi nga po nag-i-increase yung value. Pagdating sa lost coin, hindi po basta yung coin yung focus. Yung babae na naghanap doon. Nagsumikap talagang hanapin yung lost coin. Kaya masasabi natin, bagamat parang iisa po ito, pero pwede po nating paghiwalayin at tuunan ng pansin yung bawat parabolo. Sabi po sa verse 8, tingnan po natin, or what woman having 10 silver coins, if she loses one coin, does not light a lamp, sweeping the house, and seek diligently until she finds it? Ito po muli, mapapansin natin ay yung consistent na style ni Luke. Ano po yung consistent na style ni Luke? Lagi po siyang balance. Kapag siya ay nagbibigay ng salaysay, sa isang salaysay, gagamitin niyang karakter ay yung lalaki. Sa susunod, na parang kaparalel na kwento ay gagamitin niya naman ay babae. Lumalabas po dito na patuloy, consistent si Lucas sa kanyang, ito po yung pwede nating maisip. May pagka-missional yung Luke, especially yung yung sunod na volume nito ay Acts, na lumalabas na ang Diyos, ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat ng uri ng tao.
So, it's either bibigyan niyang pansin yung mga matutuwid, bibigyan niyang pansin susunod yung mahihirap. Dito po, binigyan niyang pansin sa lost sheep. Sabi, makikita po natin, what man of you, no? So what man of you having 100 sheep? Pagdating po dito ay babae. Okay? Kaya tuunan po natin ng pansin yung karakter ng mga babae. Ayan. Pero hindi lang po si Lucas yung masasabi nating gumagawa ng ganitong klaseng mensahe, pero bukang ipinapahayag ni Lucas yung pagmamahal ni Jesus sa lahat ng tao. Si Jesus po mismo, yung may ganitong puso. Nais po niyang pahalagahan ang lahat ng uri ng tao. Yan po. So tulad ng ating mga natutunan sa panahon nila, okay? In their time, sila po ay namumuhay sa patriarchal society. Actually, kahit po sa ibang lugar natin ngayon. Ibig sabihin, patriarchal, pater, in Greek, ng mga hulugan ng mga lalaki, ang mga dominant na nangunguna sa pamilya. Kahit sa civilization, sa society. Okay? Nangangahulugan din po na kung ang mga lalaki ang dominant, yung mga mapapangasawa nilang babae ay hindi kakailanganing mag-aral. They do not need to go to school for education because later on, pag sila ay nag-asawa, yung kanila namang asawang lalaki ang magsusupply ng pangangailangan nila. That's why, yun lang po yung masasabi na kung saan yung mga babae during their time hindi po nagkaroon ng privilege to study. That also causes the culture in their time na they are looking down on women as if they do not have the capacity even to teach. Sabi nga ng isang pastor, just go home. Pero kung maiisip din po natin yung sitwasyon ng mga widows, yung mga nawalan ng asawa, paano din po sila magpapatuloy kung wala pong magsusupply ng pangangailangan nila? Ganun po kumbaga yung disadvantage sa panahon nila ng mga pagiging babae. Pero alalahanin natin, kahit nga po sa sitwasyon sa panahon natin ngayon, naaabuso pa rin yung mga babae. Pero alalahanin natin na ang ebanghelyo, the gospel, yung pundasyon o kaya'y basihan ng pagtrato natin ng maayos sa lahat ng tao at hindi ang kasarian. Kuha po natin yun. Hindi po gender or class of people, kung anumang class ng tao sila, sabihin natin, ang basihan kung paano natin sila itatrato. The basis is the truth of the gospel. That we are all sinners in need of a Savior. The way we treat this person, kung ano man yung gender niya, ganito rin yung treatment natin sa isa. Ito yung isang binibigyang emphasis din po dito. Kaya po, yung mga Pharisees at scribes ay hindi magugustuhan muli na sila ay ihalin tulad sa mga babae. Na tila, kung sinasabi dito ni Jesus or what woman, kung kayo ay parang babae, no? Inahalin tulad ni Jesus sila muli sa isang klase ng tao na mabababa ang tingin. Mababa ang tingin. Hindi po ito nagugustuhan ng mga Pharisees muli at ito ay insulto para sa kanila. Pero sa isang banda, ito ay magandang imahe na ipinapakita kaugnay ng pagpapahalaga nito sa nawawalang salaping pilak. Maganda po yung karakter ng mga babae sa paghahanap. Tulad kanina, nawalan doon sa lalagyanan ng damit namin, hindi ko makita yung usual na medyas na sinusuot ko every Sunday. Babe, please, hindi ko na kayang bigyang panahon pa ito. Can you look for kung saan yung mga medyas ko na ganito? Maya-maya, ilang sandali, ito ba? Ito ba hinahanap mo?
Parang si mama din minsan, hindi ko makita eh. Mamaya makikita na lang ni mama. Ito, yung hinahanap mo. Kasi, mata ang ginagamit, hindi bibig. Oh yeah, okay. Try to imagine yung character ng mga babae bilang being diligent in finding things. Yun po yung masasabi natin dito. And then, yung babae po dito ay isang karakter ng Diyos na nagsusumikap talagang hanapin ang mga nawawala. Right? Bagamat insulto sa mga Pharisees, pero inahayag ni Jesus yung totoong puso ng Diyos. Sinasabing ang nawawalang salapi na ito ay maaaring tinatawag na dowry. Alam niyo po sa English yung term na dowry? Sa Tagalog, dote eh. Ito po ay, sabi ng Oxford Dictionary, marriage settlement. So property or money brought by a bride to her husband on their marriage. So parang ito yung share nung asawang babae sa kanyang asawang lalaki para sa kanilang dalawa. Ayun po. Yung 10 coins at na lahat na meron ang babaeng ito ay masasabing dowry daw po. Bagamat hindi tinutukoy dito na ang babae po ay isang balo, wala mong sinabi na widow yung babae, pero yung pagpapahalaga ng babae sa nawawalang pilak na salapi ay pagpapakita na siya ay tunay na umaasa lamang sa kaunting kayamanan niya. So if you're a widow, you can imagine na wala kang ibang pagkukunan ng pangangailangan dahil wala kang asawa, ikaw lahat. Lumalabas, hindi man nabanggit yun dito, yung pagpapahalaga niya doon sa isang coin ay isang malaking kawalan sa kanya. Kasi yun na yung lahat sa kanya. Ayun po yung pwedeng assumption po dito. Yung 10 pilak, ang 10 pilak ay tumutukoy din sa kakapusan nito sa buhay. Okay? We can say na parang yung 10 coin na yun na po yung lahat ng meron sa kanya. Kasi in Greek, if you have your Bibles, I think even in ESV, you can see yung footnote. Yung word mismo ay drachma. Okay? In Roman conversion, yun po ay denarius. At yung denarius ay yung minimum wage ng isang worker sa isang araw. Now, sa Pilipinas, alam niyo po ba yung minimum wage? 610. Yun po yung last year, 610. Ngayon, ganun pa rin daw po. Hindi daw po tumaas. And then she has 610 coins, which amounts to 6,100. Tama po ba? Sa ating value. At lumalabas na yun po yung lahat ng meron siya. Pag nawalan siya ng isang coin, mababawasan ng 610. Yun po ang lumalabas dito. Bukod po dito, kapag nawala iyon sa bahay niya, sabi po ni Craig Keener, posibleng walang window yung bahay nila, walang ilaw. Kakailanganin daw po ng lampara na mailawan yung sahig para makita. Another is, yung sahig daw po ng mga mahihirap during that time ay may hindi basta tiles mga bato na merong mga pagitan. So imagine kung nahulog yung coin doon sa in-between crevices in English, ang hirap hanapin po nun pag napunta siya doon nahulog po siya doon. Kaya kakailanganin ng walis. At pag narinig niya yung tunog ng ting, yun na yung Imagine, women are diligent to find such things like this. Yeah, siguro ako sasabihin, kung di ko makita, pakihanap na ito. Pero ito po yung mga details na talagang nagsisikap yung babaeng makita ito, even in that situation. Ayan. Ang pagpapahalaga ng babae sa nawawala niyang salaping pilak ay pagtukoy ng dakilang pag-ibig ng Diyos para sa mga nawawalang makasalanan. Tayo rin ay mahalagang pilak na pagmamay-ari ng Diyos.
po yung magandang sinabi ni Philip Ryken. I do not want to quote Philip Ryken kasi expository commentary po ito. It should be me, makaisip ng ganito. Pero there are times na, ang ganda nun ah. Sige, sabi po niya dito, the relationship between the woman and her coin was that of ownership. Sa kanya yun eh. Even when it was lost, the coin still belonged to her. In the same way, each of us belongs to God. Even if we have fallen away, and even if we never acknowledge Him, we still belong to Him by virtue of the fact that He made us. So when we finally come to God in repentance, through faith in Jesus Christ, God is getting back His own. We are a precious lost coin of God. Kahit po tayo ay wala sa Kanya ngayon, pero ikaw ay pagmamay-ari niya in the first place. At nais niyang mahanap ka. Kailangan mong malaman na ikaw ay mahalaga para sa Diyos na pagmamay-ari niya. Mas lalong pinahayag niya ang pagpapahalaga niya sa iyo nang isugo niya ang kanyang anak na si Jesus para ikaw ay mahanap at muling mapasa Kanya. Ibig kong pong sabihin dito, mas lalong tumataas yung picture nung pagmamahal ng Diyos nung talagang pinadala niya si Jesus. Seryoso po siyang mahanap po talaga tayo. Dagdag pa po ni Philip Ryken, ganda po ng sinabi niya dito, dagdag ni Philip Ryken, do not wonder whether or not your life is even worth living. Do not feel forgotten. Do not doubt that God loves you. The story of the lost coin shows that God loves each one of us as if there were only one of us to love. Yung sinabi po niya sa huli na yung lost coin daw po ay pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos na tila pag may nawalang isa, parang yun lang yung talagang parang as if ikaw lang yung gusto niyang mahalin. Kapag ikaw yung isang nawawalang yun, yung kanyang paghahanap sa iyo, ay talagang binubuhos niya ang lahat para mahanap ka as if ikaw lang yung minamahal niya. Pinupursiging mahanap ka ni Jesus kahit sa mga sandaling ito. Ikaw ay humantong sa puntong ito ng iyong buhay na makatagpo at makilala si Jesus sa anumang kaparaanan dahil ikaw ay sinikap niyang mahanap para mapasa Kanya muli. Think about this. Again, it's like a cliche, hindi aksidente na napunta ka dito. Well, that is true. Hindi aksidente na napunta ka sa pamilya mo. Hindi aksidente na ikaw ay napunta sa pamilya na hindi Kristiyano, kasi after all, ikaw ay nakakilala sa Diyos. Hindi aksidente na ikaw ay nakaunawa ng ebanghelyo kahit sa internet, theology in the internet, because nais ng Diyos, gumagawa siya lahat ng paraan para ikaw ay mahanap niya. Anumang kaparaanan, nais kang katagpuin ng Diyos. Meron kang kaibigan na nagpahayag sa iyo ng salita ng Diyos at naunawaan mo, well, because God is doing everything to find you. And for you to hear His message, for you to return to Him. Yan po yung una. In verse 8, God's precious ones. And in the last two verses, second, God's uncontainable pleasure. Ito po ay halos katulad na po nung unang parable, yung lost sheep. And this is always the point of the parable. Yung climax, lagi po, in understanding yung structure po ng parable, sinasabi na ang climax po ng story is yung rejoicing. Okay?
mas lalo po nating ma-appreciate to next Sunday. Yung famous na prodigal son, right? Wow, tumakbo yung father, nagpakatay ng best meat at nagdala pa ng robe dun sa son niyang nawawala. Anyway, so sa huling bahagi ng teksto, sabi sa verse 9 to 10, let's read. And when she has found it, she calls together her friends and neighbors, saying, "Rejoice with me, for I have found the coin that I had lost." Just so, I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Pinagtibay dito ni Jesus muli ang tunay na puso ng Diyos para sa mga nawawalang makasalanan. Katulad ng hindi maitagong kasiyahan ng babae, dito po, no? Kasama ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay, neighbors, sa pagkahanap niya ng nawawala niyang pilak na salapi, ang kasiyahan ng Diyos ay kasiyahan din ng buong kalangitan. The joy of God is the joy of all creatures in heaven. They are sharing doon sa kasiyahan ng Diyos. Ito po, marahil kahit po sa panahon natin, pero yung kaunawaan na itong sasabihin ko ay nanggaling pala sa mga Hudyo na sinasabing may mga guardian angel daw po ang bawat isa. Alam niyo po ba yun? Well, sa Jews, that's what they believe. May tinatawag na guardian angel, ang bawat isa. And try to imagine if this is what they believe at sinabi ni Jesus ito, ibig sabihin na kapag ka yung guardian angel o yung tao na binabantayan ng guardian angel ay tunay na nanumbalik sa Diyos, anong ibig sabihin po nun para sa Kanya? Parang mission accomplished po yun eh. So sila pong mga anghel ay tunay na nagdiriwang doon. They're sharing in the joy. I want us to notice kasi ang ginamit po dito talaga ay angels of God. Before the angels of God. At hindi po ito, doon po sa unang parable, joy in heaven. Okay, dito po angels before the angels of God. Yun po ay isang pwede po nating maisip at least. Pero ito pong pag-rejoice na ito ay may gustong iparating sa mga Pharisees and scribes. Ito ang nagsisilbing mensahe mismo rin ni Jesus para sa mga Pharisees and scribes. Because God is rejoicing to those people who are lost and now found, and even the heavens are rejoicing, pero yung mga Pharisees and scribes are not rejoicing. Ano po yung mensahe po na gustong sabihin ni Jesus dito? Isinisiwalat niya patuloy ang pagiging makasarili ng mga ito dahil taliwas sila sa kasiyahan ng Diyos para sa mga makasalanang kanyang natagpuan. Hindi sila masaya habang ang Diyos ay masaya. Ito po ang kailangan nating maintindihan dito. Kung tayo rin ay hindi nagsisiya kasama ng buong kalangitan sa kasiyahan ng Diyos dahil sa mga makasalanang tumalikod sa kasalanan, kung hindi po tayo nagsisiya, maaaring tayo rin ay hindi tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Yun po ang mensahe nun. Kasi ang buong pamilya ng Diyos ay nagsasaya doon sa panunumbalik na yun, pero ikaw ay hindi, well, are you part of the family? Ang tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos ay katulad rin ng Diyos na may pusong lubos na nagagalak sa panunumbalik ng mga makasalanang hinanap at niligtas ng Diyos. Nasabi ko po ito kasi ito po yung sinabi rin ni Craig Kinner. Sabi po niya dito, the moral of the story is, and I appreciate this, as the shepherd's friends, ito po yung ginamit niya una dun sa unang parable, rejoice when he finds that which was lost, so do God's friends rejoice when he recovers what was lost to him. Thus, Jesus' accusers, who resent his fellowship with sinners,
he seeks to restore may not really be God's friends. So, kung ganun po ang puso na lumalabas sa mga tao na tila Kristiyano at hindi naman nasisiyahan sa panunumbalik ng mga makasalanan, habang ang Diyos at ang buong kalingatan ay nagsisiya, marahil hindi tayo tunay na kabilang sa pamilya ng Diyos. Yun po yung pinaparating dito. Yun po ang ating mensahe sa umaga ito. Dalawang katotohanan ang pinahayag ng parabolo sa atin muli sa teksto. Una, in verse 8, God's precious ones. And second, in verse 9 to 10, God's uncontainable pleasure. Yan. Masyado po akong nag-stick na kay Philip Ryken. Hindi ko po halos ginagalaw yon every time I study a text. Kasi again, yung style ng commentary, ng expository commentary, it's like more of like a preaching. Kaya parang gusto kong ako na lang gumawa nun as I study yung ibang details. Pero yung isang example niya po dito, ang ganda. Ito po yung kwento doon sa nabasa ko doon sa commentary. May isang church daw po sa Canada, Toronto, Ontario in particular, kung saan sa Canadang, yung church doon sa Canada, ay meron pong Persian community. Let's say for example, sa Australia, may kilala kaming church doon. Of course, Australian church at yung local people doon ang umaattend doon, which mga Australians, pero may mga Pilipino po doon eh. Kaya may service also for Filipino community. So dito po sa kwento, sa Canada, merong Persian community. At merong pastor na Persian at sa kanyang pagpipreach ng sermon, ginagamit po niyang lengguwahe ay Persian language din. Okay? Pero isang service, meron pong babae in the congregation na habang nagpipreach yung pastor na ito, ay may kausap sa telepono. Na tila, nakaka-distract po yun sa pastor dahil habang nagpipreach yung pastor, may kausap sa telepono yung babae. That's why, pinapunta sa principal's office, kumbaga lang, okay, sister, can I talk to you to the office? So nag-usap sila and explained. Na ito pong babaeng ito pala ay sabi, tumatawag daw po siya sa kanyang mga kaibigan, pamilya, doon sa Persia, habang nagsisermon para marinig yung preaching ng pastor. So ginagawa niya daw po yun every Sunday para makapakinig yung mga community doon. Pero sabi, pero of course, distracting ka pa rin, nakakatawa yun, pero distracting ka pa rin, sister. Pero ang ginawa nung pastor, sige, umupo ka sa harap in the next service, siguro para mas marinig yung preaching. Now, sa isang pagkakataon, sa pagtatapos ng pastor, sinabi ng pastor, sino sa inyo ang nagnanais na tanggapin si Jesus? At sumigaw po itong babaeng may kausap sa telepono. Sinabi, my husband wants to be saved. And my mother and sister want to come to the Lord too. At sila po'y nalalangin for sure. Pero at that moment, nasa malayong lugar po itong mga to. Kahit gaano man kalayo ang mga nakikinig na ito sa cellphone, sa ang sulok man ng mundo, si Jesus ay nais abutin at mahanap ang mga nawawalang makasalanan para kanyang iligtas saan man sila sa mundo. All sinners, the lost, ay talagang hinahanap ng Diyos. Saan man sila sa sulok ng mundo, ay nais may parating ang kanyang mensahe. At kahit sa sandaling ito, sa pamamagitan ng paghahayag ng katotohanan ng Ebanghelyo, at saan man umabot
itong sermon na ito, we are only seen also in YouTube, we have Spotify, saan man ito marinig. Nais ni Jesus na marinig ito ng mga nawawala. Naway makatagpo ka rin ni Jesus sa mga sandaling ito na ganap na manumbalik sa Kanya nang ang buong kalangitan ay kasama mong magdiwang. Alalahanin natin patuloy ang katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito. Again, God diligently pursues to find and save the lost as His precious ones through His Son and rejoices in it. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa dakila mong pag-iibig, pagmamahal, na hindi lang po basta, O Diyos, na natiling plano, hindi lang po na natiling imahinasyon para sa inyo. Pero kayo po ay tunay na tapat na sa inyong salita, nais niyo pong gampanan ang pangakong ito, tuparin ang pangakong ito, at maisakatuparan, O Diyos, sa mga tao na talagang hinahanap niyo. Ginawa niyo po ito sa isang punto, O Diyos, ng kasaysayan ng mundo. Pinadala niyo po ang inyong bugtong na anak na si Jesus, na siyang tunay din na may pagmamahal para sa mga nawawala. At kami rin po sa puntong ito, sa mga nananampalataya, ay hindi matatawaran ng pag-ibig na ito. Pero nais niyo rin, O Diyos, na sa sino man na inyong binabahagian ng mensahe ng Ebanghelyo ay nais niyong manumbalik sa inyo. Kumilos kayo sa puso ng bawat isa, makita kung sino si Jesus, malaman ang dakilang pag-ibig na ito, at tunay na manumbalik sa inyo, O Diyos. Manahan sa inyo, simula sa puntong ito, hanggang sa buong buhay nila, O Diyos. Manatili sa inyo, at tunay na magkaroon ng buhay na walang hanggan, tunay na buhay na may kasiyahan sa inyo. Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito, sa iyong papuri at pasasalamat kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen.